Justin Brownlee papasok sa Philippine Army bilang reservist. Ang detalye mula kay Kapar Almar Persuelo. Kapar Almar. Kinumpirma ni Senator Francis Tolentino na papasok sa Philippine Army bilang reservist ang long-time import ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee. Ayon sa senador na matapos manumpa sa Pilipinas bilang Filipino citizen si Justin Brownlee, ay nangako ito na magiging isang reservist ng Philippine Army. Ginawa ni senador ang nasabing pahayag kasabay ng isinagawang Miss ROTC competition sa nagpapatuloy na Philippine ROTC Games 2023 NCR leg. Dagdag pa ng senador na malaki ang naibigay na tulong ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas upang masungkit ang gintong medalya kasabay ang pagpapaabot ng kanyang pagbati sa koponan. Matatandaan buwan ng Enero taong kasalukuyan nang inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Filipino citizenship ng long-time import ng Ginebra na si Justin Brownlee at naging susi upang makamit ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya sa Asian Games. Para sa Diyos sa Pilipinas, pumahalang mga Persuelo Kapadlo sa Balita Serbisyo. Samantala, kumpanyang nangopya ng sistema sa automated payment machine ninatulang guilty ng hukuman. Ang detalye mula kay Kapar Jun Samson. Kapar Jun. Natanggap na ng isang payment processing service kiosk ng hustisya matapos silang nanalo sa kasong infringement at unfair competition case na kanilang isinampa laban sa isa pang kumpanya. Sa desisyon ni Judge Noemi Balitaan ng Parañaque Regional Trial Court Branch 258 ay inatasan nito ang Electronic Transfer and Advanced Processing Incorporated o yung ETAP at si Preservando Hernandez na bayaran ng Manila Express Payments System ng nasa 3 milyong piso bilang exemplary damage at 200,000 pesos para sa attorney's fees at pati mga nagasto sa pagsasampa ng kaso. Nakasaad sa 34 na pahinang desisyon ni Judge Balitaan na pineke at kinopya ng ITAP ang sistema ng MEPS. Kabilang sa negosyo ng MEPS ang franchising, distribution, trading at pagbebenta ng registered at patented information technology products tulad ng TouchPay na gumagamit ng lisensyadong modelo. Kaya ang business process anya ng ITAP sa pamamagitan ng automated payment machine Pay and Go ay lumabag sa kanilang registration. Matatandaang nasabat ng National Bureau of Investigation Intellectual Property Rights Division ang ilang automated payment machines na may label ng mga nasabing kumpanya at pinapagana sa pamamagitan ng ITAP. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Dagdag pang balita, 38 loose firearms isinuko sa militar sa Central Mindanao. Ang detalye mula kay Kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Umabot sa 38 loose firearms ang sinuko sa tropa ng gobyerno sa Central Mindanao bilang bahagi ng seguridad para sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections. Ayon kay Joint Task Force Central Commander Major General Alex Rilera, naging isa sa 38 loose firearms ay sinuko ng mga residente ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, habang 27 na iba pang armas ay sinuko ng mga lokal na opisyal ng Lambayog, Sultan Kudarat. Kasalukuyang nasa kustudiya ng 1st Mechanized Brigade ang mga isinukong loose firearms at ititurn over sa higher headquarters para sa proper disposition. Pinuri naman ni AFP Western Mindanao Command Commander Major General Steve Crispilo ang tropa ng Joint Task Force Central sa kanilang hakbang laban sa loose firearms. Kaya ito na patuloy na palalakasin ng kampanya kontra loose firearms upang mapigilan ng gun-related incidents lalo na sa panahon ng halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sa iba pang mga balita, PBBM inutos sa government agencies na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pinoy sa Israel. Ang detalye mula kay Kapartner Creslin Cataro. Kapartner Creslin. Carla, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng overseas Filipino workers at ng Filipino community sa Israel. Ito'y sa gitna ng patuloy na hidwaan sa pagitan ng mga puwersa ng Israel at ng Palestinian militant group na Hamas.
Sa isang statement, inihayag ng Presidential Communications Office na inutusan ni Pangulong Marcos sa mga ahensya na mahigpit na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at sa Migrant Workers Office sa Israel upang matiyak ang seguridad ng mga Pilipinong apektado ng patuloy na sigalot. Ipinagutos ng Pangulo sa Department of Migrant Workers at OWA na hanapin at i-account ang lahat ng OFWs at kanilang mga pamilya sa Israel. Dagdag pa ng PCO, nagbukas ang DMW ng hotline at ilang Viber at WhatsApp hotline numbers na tatanggap ng mga tawag at katanungan mula sa mga OFW at Filipino community na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Base sa ulat, daang Israelis ang napatay habang ilang sibilyan at sundalo ang na-hostage ng militanteng grupong Hamas nang maglunsad ito ng sorpresa at unprecedented attack noong linggo ng umaga. Nagpahayag naman ng pagkondena ang Office of the President sa mga pag-atake sa Israel habang ipinahayag nito ang pinakamalalim na simpatya at pakikiramay ng Pilipinas sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal President Katarong, kaparta mo sa balita at serbisyo. Samantala, BP Duterte, tiniyak na mabilis na imbestigasyon sa pagkasawi ng grade 5 students sa Antipolo. Ang detalye mula kay Jason Rubrico. Kamar Jason! Tiniyak ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na magiging mabilis ang investigasyon ng pagkasawi ni Francis J. Mingoy Gumikib, isang grade 5 student na namatay kamakailan lang dahil sa pamamaga ng utak. Ito ang siniguro ni Vice President Duterte sa kanyang pakikig-usap sa mga magulang ng bata. Binigyan lamang ng pangalawang Pangulo ng hanggang Lunes, ika-9 ng Oktubre, ang DepEd Region 4A Calabarzon upang tapusin ang fact-finding investigation sa pagkasawi ni Francis. Kasama rin aniya sa napag-usapan ay ang pag-issue ng formal charges na may pansamantalang pagsususpende laban sa mga sangkot sa issue at posibleng kaso ng child abuse dahil sa pananampal ng guro. Dagdag pa ni Vice President Duterte na tutulungan ng DepEd ang mga magulang sa paghahain ng mga kasong kriminal sa mga kinaukulang otoridad kung may basehan ito sa ebidensya at autopsy result. Para masabi ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Francis, inaantay pa ang resulta ng ginawang autopsy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, partner mo sa balita at serbisyo. At sa uling detalye ng ating balitang national, 770 pamilyang Antiqueño pagkakaloob ng housing units ngayong darating na Disyembre. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Creslin Catalo. Kapartner Creslin. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang isang housing project ng National Housing Authority sa lalawigan ng Antique kasunod ng pananalasa noon ng Tropical Storm Paeng. Kaya ani Pangulong Marcos tiyak na magiging masayang Pasko ng 770 pamilyang Antiqueño sa kanilang paglipat sa mga bagong shelter sa darating na Disyembre. Ginawa ng Pangulong pahayag kasabay ng distribusyon ng food aid at iba pang tulong sa San Jose Antique kamakailan. Matatanda ang bumisita si Pangulong Marcos sa Antique noong nakarang taon upang suriin ang pinsala na iniwan ni Paeng at magbigay ng tulong sa mga nakaligtas sa bagyo. Sa kanyang pagbisita, inatasan ng Pangulo si Antique Governor Rodora Cadiao na tapusin ang proyekto ng NHA para makalipat ang mga biktima ng kalamidad. Iniulat naman ng gobernadora na higit sa 700 pamilya ang tatanggap ng mga housing unit ngayong Disyembre. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal President Katarong, kapartner mo sa balita at serbisyo.